She's just another hopeless romantic, caffeinated little dramatic. Another day, another adventure, and today andito kami ngayon sa Mactan International Airport and samahan nyo kami sa aming South Korea adventure. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang aming airport process from departure, immigration, and arrival sa South Korea. Number 1 na dapat nyong gawin ay magbayad ng Philippine Travel Tax. Dito sa Mactan International Airport, strict sila kasi nag-o-open talaga ang check-in counter 3 hours before your departure time. And sobrang dali lang ng immigration process here. It took us around 10 minutes bago makalagpas sa immigration and screening, and nandito na kami sa boarding gate. Yan yung gate namin guys, boarding gate number 16. So pumipila pa sila. So yung seat kasi namin nasa likod, like 31 yung seat number namin. So later na lang kami guys. For this travel, ang airline na sasakyan natin ngayon ay Cebu Pacific. And alam nyo ba ng aming ticket cost around 4,350 pesos per pax. Nabuka ito last year, kaya naman ngayon ay gagamitin na naman for our South Korea travel. So we are finally inside. For the immigration requirements, eto pala yung mga documents na ni-ready namin. Since nasa business category kami, eto naman yung mga additional requirements na ni-ready namin. Actually, hindi naman hinanap lahat, pero ni-ready pa din namin ang mga documents na ito. And eto naman yung mga questions ng immigration officer sa akin. Arriving at Incheon Airport, wala na kaming requirements and documents na ni-ready. For 9 in the evening, there is 1 hour time difference between Cebu, Philippines and South Korea. Hi! Finally! Welcome to South Korea! We finally arrived here at Incheon Airport. And welcome again here sa South Korea for the 3rd time. Finally, we are back here. Hindi naman delayed yung pagdating ng plane dito sa Incheon Airport guys. Sakto yung oras. So, eto, naglalakad na lang kami going to the immigration kasi malayo yung immigration. And then, sobrang dami ng tao. So, hopefully now, hindi naman ganun kadami. So, let's see. Dumiretso na kami sa immigration dito sa Incheon Airport. And alam niyo ba, ang arrival card lang ang kailangan and sobrang bilis lang ng process dito. Hello guys, it's official. We are here in Seoul, South Korea. So we are here sa my arrival hall ng Incheon Airport and kakatapos lang namin sa aming process from immigration and customs, and right now nandito na tayo sa arrival hall. Yes, now meron to yung agenda dito sa arrival hall. Number 1, mag-withdraw ng money. Number 2, kuhanin natin yung SIM card na nabook natin sa Klook. And number 3, mag-commute from Incheon Airport going to our hotel. And also, itutur ko din kayo dito sa arrival hall guys, para pagdating nyo dito sa Incheon Airport ay alam nyo na ang gagawin nyo dito sa arrival hall ng Incheon International Airport. I'm so happy guys na makabalik dito. Like last naming punta dito was April, that was spring this year, and then ngayon ulit nakabalik kami for autumn. And so excited to explore Seoul, South Korea. So guys, if you want to ride the bus, eto yung, ayan, dyan kayo bibili. Later na ako bibili ng ticket kasi may time schedule kasi baka malate kami guys. Alam niyo naman, nag-iikot ako dito sa airport, diba? And then sa my arrival, B pala kami lumabas kanina guys, which is malapit na lang din dito yung, yan,
bilihan ng bus ticket. Paglabas nyo din guys ng exit B, meron na din ditong Hana Bank. Tuon ko yung arrival namin kasi maaga pa. Unlike nung late night na arrival, sobrang hirap talaga guys. Yeah. So ngayon, medyo maaga pa, 10 PM pa. So may bus pa tayong masasakyan. Meron pang RX, kaya no problem talaga sa pag-commute from airport going to your accommodation. So if tatanungin nyo ako kung ano ba yung mas magandang transportation going to the hotel, for me guys, bus talaga. Kasi number 1 ay komportable. Hindi ka na magbubuhat ng magahe mo and magta-transfer sa ilang station. Medyo may kamahalan at medyo matagal yung biyahe. Like 1.5 hours. Mahigit, depende. Pero for me, napaka-komportable talaga ng bus. Hirap maging vlogger guys, charot. Wala pa tayong mics. Kailangan pang lakasan yung boses para makapag-vlog. Yan, so let's go. Marami pa palang bus ticket dito guys, na kiosk. Yan, hanapin lang natin yung mga SIM card. Kasi importante yung may internet tayo guys. So nakabook ako sa Klook ng SIM card. Yes. And i-claim natin yan. Layo na nang inabutan ko guys. From exit 3. Andito ako ngayon sa may exit 10. Tapos yung mga SIM card nasa exit 13 guys. So ito nilalakad ko pa. And then guys, if gusto nyo talagang mag-train, sumakay ng RX, dyan kayo guys. Malapit siya sa exit 11. Yan, airport train, RX. And malapit siya sa arrival hall, letter E. So like, once ko na na-try mag-RX. And for me talaga, convenient talaga yung mag-airport bus na lang. Kasi direct na. Especially kung sa Myeongdong kayo guys ha. Kasi may babaan talaga sa Myeongdong. And then, hindi ka na magbubuhat ng mga baggage mo. Talagang napaka-convenient mag-bus. And then, nakita ko na yung mga counter ng SIM card. Ang layo talaga niya, guys. Ayan, so close na dun sa may exit 1. Dito na ako napadpad sa may exit 13. Dito yung mga SIM card. Ayan. Check natin, guys. Yan yung nabook ko. SK. So, nakuha ko na yung SIM card ko. Yan. This one is around 1,280 pesos. May kasama na siyang T-Money. Yan, dami ka ng T-Money tsaka voucher. Yeah. Ito yung kasama eh. And then this one is the SIM card which is 10 days unlimited data guys. So insert muna natin. So try natin gagana ba. Original price talaga ng SIM card guys ay 1,300 plus. So with the voucher, ang nabayaran ko na lang ay 1,280 pesos guys. And also, don't forget to use my Klook code Oksami Klook, diba? Yan. So bakit hindi ako nag-pocket wifi? So na-try kasi namin mag-rent ng pocket wifi guys. Tapos sinauli naman namin talaga before ng aming departure. Nag-email sa amin na hindi daw namin na-solid. Tapos mag-charge sila sa card namin. So, from then, ayan, SIM card na lang yung ina-avail namin instead of pocket wifi. So, ngayon guys, we have the SIM card. Now, ay magwi-withdraw tayo ng pera guys. And then, after nito, magko-commute na tayo going to our hotel. So, ayan, may nakita akong bank. Oh, yan, Woori Bank. Diyan din ako nag-withdraw ng last time sa my Woori Bank. Dito din tayo mag-withdraw. As of today guys, may laman yung GCash ko na 10,000 pesos. Ayan. So, i-compare natin yung GCash tsaka etong GoTime. Yan. So, yung palitan ni GCash ngayon ay 1 Korean won is equal to 0.04. Yan. So, let's compare kung saan ba yung mas maganda, si GoTime or si GCash. Let's go! 카드 수업 대기 문제로 즉시 연락하시기 바랍니다. 지금 처리 중이오니 잠시만 기다려 주십시오. So, tapos na ako mag-withdraw ng pera sa my Woori Bank. And kanina, kinumpara ko talaga kung ano yung mas maganda, si GCash versus GoTime card. 200,000 won guys, yung nabayaran ko or yung na-deduct sa aking account sa GoTime is around 8,600 plus. While si GCash card naman ay 8,500 plus. Lalagay ko na lang dito sa video yung difference nila guys para makita nyo din. Ang masasabi ko, mas maganda talaga yung palitan ni GCash card
compared to GoTime card. And again guys, sa my Woori Bank ako nag-withdraw ng pera. And then, yung foreign exchange, depende din yan guys ha, kung anong date kayo. So, right now talaga, mas maganda yung palitan ni GCash card. And now, we have the money and the SIM card. Gumana pala yung SIM card namin guys. Good job. Now is, magko-commute na tayo going to the city. So, sasakay tayo ng bus going to Dongdaemun kasi doon yung ating hotel. Kayo bibili ng ticket, press nyo yung English. And then, purchase ticket. And then, halimbawa, kung sa may Myeongdong kayo mag-stay. Yan. Myeongdong. For example, ito yung mga time. Okay, for example, dito. Tapos, dalawa. And select. Yan. So guys, nakakuha na ako ng ticket for the bus. And then, yung bayad ay 17,000 Korean won. Ginamit kong pang bayad ay ang aking GoTime card. And then, yung sa kiosk kasi ay card payment or QR payment lang yung pwede doon. Ano namang counter guys ng bus ticket. However, close na sila ngayon. Ayan guys. So, check nyo na lang doon banda kasi ang dami palang counter ng bus ticket dito. Even yung mga kiosk, madami din. So, again sa kiosk, card payment and QR payment lang yung pwede. So, successful yung ating agenda sa ticket, bus ticket, and then sa money, and then sa SIM card. Now, let's go outside kasi nandun yung mga bus. And baka, baka hindi kami makasakay, charot. Kasi first come first serve basis, wala tong seat number guys. So let's go. Yan yung mga airport bus guys. Ayan, 6001. Yan. So time check, it's 10:46 na. And now, inaantay na lang namin yung aming departure sa bus which is 10:50. Ko lang pala guys, yung temperature ngayon is around 12 degrees. So, diba? Malamig na siya guys, pero carry lang naman sa mga light jacket na ganito. Hindi pa siya ganun kalamig. So, sana may mabutan pa tayong mga leaves tomorrow sa ating first day na pag-explore sa Seoul. So, dun kami sa may Byton Hotel na bus stop bumaba. Tapos, tumawid lang kami kasi dito na yung aming hotel, which is yung K Guest House. Ayan, dito lang siya guys, oh. Oh. Yan, ayan oh, nasa taas. So, we are finally here sa aming room. And then, kakain kami ngayon ng noodles, guys. Kasi wala pa talaga kaming dinner. Buti lang talaga nagbaon kami ng burger sa plane. Tapos, afternoon, wala na kaming kinain. So, guys, yan. Nakita nyo na ang aming hotel. And yung pangalan niya ay K Guest House Dongdaemun. Nabuko siya sa booking.com for around 14,800 pesos. 14,800 pesos na yan, guys, ay good for 6 nights. For 2 packs. Yan. So, sulit na for me, guys. Hindi siya ganun kalaki. Pero, usually naman talaga dito sa Seoul, South Korea, yung mga room namin, ganito lang kaliit. And, sanay na kami dito, guys. Kasi, nung first stay namin sa Myeongdong, tapos sa second stay namin, and then now, yan, ganito lang talaga guys. Kasi pag malalaking hotel or yung room, medyo may kamahalan na. Pero eto, tipid travels lang kasi kami. Kaya sobrang okay na to sa amin. Malinis naman siya. Napakaganda ng location na near to Dongdaemun.
And tomorrow, i-explore natin, guys. And then, mabango. Yes, mabango. May free water sila, Wi-Fi. And then, yeah, sok na sok talaga. Yan. So, if hanap nyo, tipid and budget and maganda at malinis na tuluyan dito sa South Korea, then this one is good. Marami silang branches around South Korea, especially dito sa Seoul. And then this one yung napili namin sa may Dongdaemun kasi we want to experience another part ng Seoul kasi mostly talaga Myeongdong kami, and then now dito kami napadpad sa Dongdaemun. And alam niyo ba, dito sa Dongdaemun marami na kayong mapupuntahan din, and ang gusto naman dito ay yung mga market na usually pinupuntahan ng mga locals talaga. Let's eat, guys, our late dinner. So time check, 12 midnight na, guys. Lumabas kami kasi nga wala pa kaming dinner, guys. So buti na lang may malapit na 7-Eleven lang sa kanto. So pupuntahan namin ngayon to buy some food. Ayan, grabe antok namin, guys. Alam nyo ba, kanina pa kami 2 AM gising kasi bumiyahe pa kami from our hometown going to airport ng Ozamis. First meal is onigiri. Like gimbap. Spam kimchi. Yan, ito yung nabili naming noodles, guys, na 1+1. 1,800 won. So, para siyang buy one, take one. Tapos, we put kimchi na din. And then, etong gimbap, onigiri, yarn. So, let's eat. Kailangan.